Ay, wow, madam! Hello, madam. Nagkita na din tayo. Wow! Grabe Ang naman. ganda mo pala sa personal. Totoo ba yan? Nako. Kasi nagpunta sa akin si Alex. Akala ko si Alex yung maganda, pero ikaw pala talaga. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na Diyosa ng maparisan. Binago ko na. Hindi na mukhang yun sa kawatan. Hindi na. Binago ko na siya. Kasi wala ng mga duguan. Oo, wala na. At saka yun, yung ano namin doon, okay na yun. Oo, kasi yung nagsumaksak daw sa'yo, nagtatrabaho na. Yes, nakamupo na kaming lahat. Nasa akin ngayon. Kumupo na kayong lahat. Oo, Pagkatapos kang saksakin. Kaya kami nag-away-away doon kasi parang nag-away-away noong Oo. 2016. Ayun nga yung ayun yung nag-news kami before. Yes. Yun ang dahilan kasi sabi ko kung may mga bisyo kayo, pwede kung hindi nyo kayang tigilan, wala naman akong pakialam doon pero umalis na kayo dito sa poder ko. Kasi kaya sila punta doon sa tulay dahil sa akin, ako nagpatira sa kanila kasi sa kalsada lang kami nagkakilala. Pero kung may mga bisyo kayo, para hindi naman ako madamay, umalis na lang kayo. Ay siyempre, ang pinupoint nila is, hindi naman ako may-ari ng tulay. Ayaw nilang umalis. Hindi ikaw yung may-ari ng tulay. Ayaw nilang Huwag mo umalis. angkinin ng tulay. Oo. Nag-away-away kami. Ayun yung mga time na dumating sa point na nagkasakitan, nasugatan ako dito. Yun yung tapos lumampa ako sa presinto. Ayun yung trending ko noon. So, pero ngayon, okay na kami. Yes, yung pala Nagpapatawaran yun. naman na, tapos katunayan Kasi na. gumagamit sila nung time na yun. Oo. Pero nung time na yun, hindi ka gumamit. Hindi. Ay, Nangalaka lang kami doon pero hindi ako nag-drugs. Kasi imagine mo kung nagda-drugs ako ngayon, hindi ko mapalago yung tindahan ko ng ganyan. Kasi doon siya unang nakilala, si Diwata. Pero hindi Diwata talaga pala ang name mo. Ang full name mo ay... Deo. Ayo. Pambrusco eh, no? Deo Balbuena. Balbuena. Ba't naging Diwata? Sumasali ako sa mga beauty pageant, Tati. Beauty queen din ako at the same time. Beauty queen. Okay. Oo. Ano mga Dalagita Days? Oo. Marami kasing klase ang pageant. Meron mga miski pang kalawakan. May Ito. mga... Nag-showtime ka din Oo, dati. oo. Okay. Nag-show din ako dati sa kay Kuya Will. Doon na-discover niya, gay beauty queen yung kategory. Tapos parang doon na po yung diwata ko. Tas wala na, yun na yun. Yun na yun. Tapos hindi mo ako tagal doon, saglit lang. Kasi si Diwata ay talagang tubong at pinanganak sa Samar. Yes po. Di ba? Opo. Tapos, ang trabaho ng nanay at tatay mo noon sa Samar, Farmers sila. Actually, yung tatay ko wala na, mother na lang. Dating kapatid ko, nagtatrabaho dito sa Manila. So, parang na-curious ako sa pag umuwi sila. Mapuputi, pag alis doon ng itim. Parang sabi ko, gusto ko rin magtrabaho doon. pumuputi pag Oo, pumuputi. Naging curious ako. Yung pala, kaya pala sila gumaganda. Pumuputi kasi hindi sila makalabas ng bahay. Gumaganda yung balat nila. Kasi di ba ang mga kapatid ko lang naman, pag pumunta ng Manila, mga katulong lang kami naman, mga boy lang, mga ganyan. Uy, pero wag natin nilalang kasi kung hindi dahil sa kanila, Oo. di ba, hindi gagaan ang buhay ng mga Proud naman kami, di ba? Kasi di ba, yun lang naman talaga yung kaya namin na trabaho. So, proud pa rin kami kasi malaki din ang tulong para sa amin. Tsaka nagiging parte ng pamilya yung mga kasambahay natin, Yes di ba? po. So, ilang taong ka nung pumunta ka dito sa Maynila? Siguro mga, pag hindi ako 17, 18, or 16, hindi ko na matandaan kung anong exact. Basta ganun lang, yung tatlo na yun. Pumunta ka ng Maynila dahil Para magtrabaho. Magtrabaho, pinasok ko nung unang trabaho ko, pinasok ako ng kapatid ko, nagtitinda kami ng prutas sa Pasig, tapos umalis ako doon,
pinasok naman ako, boy. Tumagal din ako ng mga 5 years. Marami ko napasukan, pero ganun na yung trabaho ng mga napasukan ko. Yung houseboy, gano'n. Oo, mga ganyan. Pero girl ka talaga. Pero girl na talaga ako matagal Kahit na. nung kinuha kang boy, as a girl ka. Girl pa rin ako, pero yung mga trabaho, pang lalaki talaga. Di Pero siya. nung nagtatrabaho ka, ino-all out mo na gay ka, hindi pa? Hindi pa masyado, pero gay na talaga ako. Yun nga lang kasi, nasanay ako sa ganung style kasi yung tatay ko, galit sa akin dahil... Nabugbog ka? Oo, dahil sa probinsya namin, 4 kami magkakapatid, puro babae lahat bunso ako, parang junior sana ako. Ay. Kaya parang yung father ko hindi niya matanggap na maging bakla pa. Ako naman, nagpapanggap ko na kunwari lalaki, pero deep inside, babae din talaga ako. So, nabubugbog. Oo, nabubugbog ako madalas talaga ng father ko noon, pero okay na yon. Hindi ko naman to ginusto, di ba? Oo. So, kusa ko naman siyang naramdaman. Kusang. Pero okay naman, bandang huli, yung tatay ko wala na ngayon, pero naging okay din naman kami. Paano kayo naging okay? Para tanggap niya na rin na ganun ako, bandang huli, bago siya mamatay. So, nung pumunta ka na sa Maynila, ano naman ang na-discover mo sa Maynila? Kasi di ba usually daw, yung mga tao sa probinsya, sinasabi nila, pag pumunta tayo ng Maynila, gaganda ang buhay. Ayan, dito ko talaga napatunayan sa mga experience ko na hindi din talaga madali ang buhay sa Manila, lalong-lalo na pag wala kang discarded. Kasi ako nga naranasan ko maging palaboy talaga. Di ba, yun nga yung mga time na tumira ako sa ilalim ng tulay. Tapos, ang haba din siguro, matagal din ako doon, mga 3 years or 4 years sa ilalim ng tulay. Tapos yun nga, may nag sa akin ng construction, na friend ko, nag-enjoy ako, daming lalaki. Ay, pagod na ako, gupa rin, naka-smell pa rin ako, lalo na pag maraming lalaking guwapo doon, oo. Ng mga pawisan na talagang batak na batak ang katawan, na-inspire ka pa. Oo, na-inspire pa ako. At saka di ba pag doon kasi may mga barracks kami before Oo. Tabi-tabi kami doon sa barracks, kanya-kanya kwentuhan. So ang saya din. Nung una, nandun yung discrimination, pero nakilala na nila ako. Masaya na? Oo, masaya na. Parang close na kaming lahat. Nawala yung construction kasi nag-pandemic. So nagtinda-tinda ngayon ako. Doon ako nagsimula magtinda. Hindi pa Paris. Sigarilyo, soft drinks pa lang, mga kape, mga merienda. Tapos meron din akong friend na chef cook naman, nawalan din siya ng trabaho. Ay nung mga time na nagtitinda na ako, may konting ipon na ako, sabi niya sa akin, kasi marunong siya magluto bakit hindi natin lagyan ng pagkain, tulungan kita magluto, bili ka na ng kawali, ganito kung makailangan. Tapos doon ako nag-start magtinda ng pagkain muna, hindi pa Paris. Pero kasi di ba nauso yung Paris sa kalsada, marami naghanap sa akin, Paris ka ba dyan? So nagka-interest ngayon ako, tinanong ko siya kung marunong siya mag-Paris, sabi niya marunong din daw siya. So ito ngayon, kinarir ko na siya, natutunan ko na, wala na din kasi yung friend ko siguro 3 years ago, wala na din. Parang nagme-maintenance na may edad na kasi yun Parang hindi niya na kinaya. So, doon ko natutunan lahat yung knowledge ko sa pagluluto. Siya pala nagturo sa'yo sa pagluluto. Tapos ngayon, okay na, naging Diwata Paris na siya, doon ako nakilala ngayon. Kasi ginawa ko siyang 100 only rice, may free soft drinks. Tapos tinangkilik naman ng masa, kaya marami akong customer ngayon. Oo, tsaka nagkukos ka ng traffic, umaabot doon ng Sofitel ang pila mo. Dati kasi sa kalsada lang ako, as in yung street vendor na kung tawagin illegal vendor, kasi hindi naman kami nangupahan, wala kami permit. Pag may clearing, takbo-takbo. So naka-street yun ngayon, may bago na akong pisto, pero bago lang ako doon. Pero okay naman, mas lalo pag dumami yung customer ko. Kaya nga, pinipilahan na. Eh di, ang sarap ng pakiramdam pag nakikita. Yes, ang sarap ng feelings kasi di ba, pinupunta ng mga tao, gustong mag-try, tikman, yung iba bumabalik. Tapos pag nagustuhan ng iba, nagre-recommend pa, may kasamang family, mga friends. So ang sarap lang ng feelings na maraming sumusuporta sa Diwata Paris. At saka, grabe ngayon, may kotse na siya. Pabili na siya ng bahay. Okay naman, yung bahay ko ano lang siya, maliit lang, rides lang, pero at least naging safe na ako. Yung tulay, wala na ako doon. Bumili na ako ng mas komportable ako. Tapos sasakyan ko din ng magagandaan. Ano lang yun, second hand. Doon Pero kahit na, ang sarap sa pakiramdam. Oo, sarap sa pakiramdam. Kasi dati kung white lang yung sasakyan ko ngayon, Diba? kotse na talaga. Kaya ako binili yun. Kasi dati, natutulog ako pag pagod na, sa tabi lang ng tindahan ko, feeling ko hindi ako masyadong safe kasi malayo yung bahay ko, Quezon City. Yung mga gamit ko, yung cellphone ko, So, minsan nawawala. Quezon City, tas sa Pasay siya Oo. Pero doon naman talaga ako sa Pasay, di ba doon ako sa tulay dati. Tapos mas gamay ko yung Pasay. Kaya lang nakabili ako ng rides Quezon City. Kaya Eh di okay. doon yung bahay ko. Anong pakiramdam na unti-unti at nabago mo yung buhay mo? Imagine mo yung nakatira ka sa tulay, tapos ngayon may kotse ka na, may bahay masarap ka ang na. pakiramdam. Masarap. Pakiramdam na masarap na hindi ko kayang explain. Basta ang saya kasi bukod sa marami ako natutulungan kasi marami din nagtatrabaho sa akin, umasa din sa akin, lalo na ako. Ilan na Family ko. trabahador mo ngayon? Marami. More than, basta marami. Mga nasa 20, gano'n?
Yes, maganda yan. Hindi nga. Ang dami, di ba? Doon lang naman kami umaasa. Ako naman sabi ko, kahit wala nang kitain, basta ang mindset ko dyan is makapagpasahod ako sa mga tao, lahat ng expenses ko, ma-shoulder ko. Kumita konti, kahit 300 lang, 1,000 lang o 500, tinatabi ko naman yun para sa akin in my future naman. Tapos tutulong ko din sa family ko, mother ko, ganyan. Eh, di tuwa yung pamilya mo. Tutulungan ko naman yung mother ko. Dati bilang ko ng cellphone, mga damit, tuwa naman siya. Yung dating hindi ko nabibigay, ngayon binibigay ko na sa kanya. Kaya supportin naman ako sa mother ko. So, ano yung pwede mong i-share dun sa mga nanonood sa atin? Kasi pwedeng yung iba, sila yung nakatira ngayon sa tulay or pakalat-kalat sila sa kalsada or sila yung galing probinsya na pumunta dito sa Maynila tapos di nila alam kung ano magiging kapalaran nila dito. Ayan, sa lahat po ng lumalaban sa buhay, huwag kayong sumuko. Ang swerte, bigla na lang yung dumarating sa tao. Pero pag hindi pa para sa'yo, hindi pa para sa'yo. Huwag kang magmadali. Dating din yung panahon na dating din sa'yo ang swerte. Kung may pangarap pa sa buhay, gawin mo na, aksyonan mo na. Kasi walang imposible, maabot mo yung pangarap mo kung nilalagyan mo na ng aksyon, ginagawa mo na ng aksyon. At saka maganda yun sa kanya kasi nagtrabaho siya talaga at saka yung kita niya sa tamang pamamaraan. Yes, opo. Hindi ka nanling lang ng tao, hindi ka nanloko ng tao, di ba? Kumuha ka ng mga tamang trabaho. Alam mo yun, inunti-unti mo talaga. Yes, step by step. Patulad niya dati, nasa kalsada ako, di ba, nababasa ko dahil sa mga gamit. Ay ngayon naman, ini-improve ko talaga yung fried chicken ko na tinitinda ko. Bumili na ako ng lutuan talaga ng Chicken Joy. Chicken Oo, Joy. tapos yung kusina ko na laging binabas nila sa akin, in-improve ko talaga. Nagpagawa na ako ng kusina. May mga gamit na din talaga. Na para, May nagbabash pa din. marami akong basher before. Pero ngayon, okay naman. Kaya lang, basher kasi, hindi ko inintindihan kasi wala silang naiambag na tulong sa buhay ko. Bakit ko sila intindihin? At the end of the day, ako pa rin mag-aangat sa sarili ko, hindi naman sila. So ngayon, pag tatanungin kita, di ba sabi mo huwag kang tumigil sa pag-abot ng pangarap mo. So ngayon, kung meron ka pang pangarap, kasi nakabili ka na ng bahay, may sasakyan ka na. So ano na yung isa mo pang pangarap ngayon sa buhay? Kaya ang plano ko talaga siyempre yumaman. Kaya ngayon, i-expand ko pa yung Diwata Paris Overload ko, Luzon, Visayas, Mindanao. Para yung iba hindi na pumila. For example, nasa may Davao ako. Yung mga taga Davao hindi pumunta ng Pasay para tikman yung ano ko. Meron ba mga taga Davao pumupunta sa'yo? Meron, may Iloilo pa nga, dami, iba't ibang lugar. Hindi ko lang alam kung totoo na galing sila doon. Basta marami galing ng Yung tourist Bisaya. spot ang Parisan ni Yung Diwata. iba naman na nakakatawa, galing ibang bansa. Pupunta rin. Paglapag ng airport, kain muna sa akin. Tapos yung iba, paalis pa lang, dadaan muna sa akin. Parang ganun. Maraming ganun ako nakausap. Tapos meron galing probinsya na pumunta lang talaga doon para tikman na yung Paris ko. So nakakatuwa. Ang sarap ng feelings talaga na nag-i-import pa sila para matikman lang yung Paris ko na only rice with soft drink 100 pesos. Ay gumastos sila ng pagkamahal-mahal, di ba? So natutuwa naman ako doon. Maraming salamat sa inyo. Pero alam mo, sana maging motivation ito sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon na kayang-kaya mo talagang baguhin ang buhay mo. Yes. No? Hindi dahil mahirap ka or ito yung sitwasyon mo ngayon habang buhay ka lang nandyan. Nasa sayo pa rin talaga. Yes, nasa pera talaga ang susi kung paano mo iangat yung sarili mo. Depende lang yan sa diskarte mo. Kaya sabi ko, laban na, huwag sumuko sa hamon ng buhay. Kung mahirap naman ngayon, huwag mo isipin na mahirap ka lang. Kung may chance, gawin mo na para makaangat. Kung level 1 ka, gawin mong level 2 naman. Step by step, di ba? Parang ganun. Si Diwata ngayon ay 42 years old. Imaginein mo, pumunta siya dito sa Maynila 16, 17. Ilang years yon na pakikipagsapalaran sa buhay bago niya na-hit yung parang ito na yung jackpot. Haba ng laban talaga sa buhay ko dito sa Manila. Mahaba. Talagang may mga pagdadaanan ka na up and down. Pero ang importante, katulad ng sinabi ni Diwata, huwag kang susuko sa laban ng buhay. Kasi darating ang araw, ikaw naman ang pipilahan, katulad ni Diwata. True. Diba? Yes, madam. Tama. From beauty queen to Paris queen. Yes, di ba?